Iyan na ang pinal na solusyon sa maliit nating problema. Pinigil ni Laura ang kanyang hininga. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo, kasabay ng pagbilis ng kabog sa kanyang dibdib. Mula sa siwang ng pinto ng kusina, tanaw niya ang likod ni Ma'am Vivian. Nakatayo sa gitna ng malawak na sala, ang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang boses nito ay kalmado at matamis. Ang klase ng boses na ginagamit nito kapag kinakausap si Sir Eduardo. Ngunit ang mga salitang binitiwan nito ay may dalang lason, pinal na solusyon, maliit na problema. Napahigpit ang hawak ni Laura sa basahan. Alam niya kung sino o ano ang tinutukoy ni Viviane na problema. Hindi ito isang bagay, isa itong bata, isang inosenteng anghel na nagkataong anak ng kanyang amo sa unang asawa nito, si Estela. Mabilis na umatras si Laura, gumalaw ng walang ingay pabalik sa anino ng pasilyo. Bawat pag-click ng takong ni Vivian sa marmol na sahig ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Kailangan niyang mag-ingat. Sa mansyon ng mga Barcelos Rocha, ang mga pader ay may tainga at ang mga anino ay may mga matang nagmamasid. Kaninang umaga lang, ang lahat ay tila normal. Gaya ng dati, si Laura ang nag-asikaso kay Estela. Dahan-dahan niyang isinubo ang lugaw sa maliit na bibig ng bata. Si Estela ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mga mata nito ay puno ng buhay kahit na ang katawan nito ay mahina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata nang matapos itong kumain. Galing-galing naman ng alaga ko, bulong ni Laura, habang pinupunasan ng tissue ang gilid ng bibig nito. Sinuklayan niya ang buhok nito at sinimulang humimig ng isang lumang kundiman, isang awit na laging nagpapakalma kay Estela. Laura? Natigil si Laura sa pag-awit. Ang malamig na boses ni Vivian ay tumagos sa hangin. Nakatayo ito sa may pintuan ng silid kainan. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok at damit. Ang mukha ay parang isang manikang porselana. Maganda, ngunit walang emosyon. Ma'am, magalang na sagot ni Laura, bahagyang yumuko. Hindi nito pinansin ang pagbati niya. Ang mga mata ni Vivian ay nakatuon kay Estela, ngunit ang tingin nito ay hindi nagpapakita ng pagmamahal. May kung anong lamig, halos pagkasuklam, sa paraan nito ng pagtingin sa bata. Oras na para sa gamot ni Eduardo. Ihanda mo na. Opo, ma'am. Tumalikod si Vivian at naglakad paalis. Ang bawat hakbang ay may awatoridad. Sinundan siya ng tingin ni Laura. Sa loob ng isang taon niya sa pamamahayay na ito, natutunan niyang basahin ang mga kilos ni Vivian. Ang matamis ng ngiti nito ay para lamang kay Sir Eduardo. Ang mahinahong boses ay isang maskara. Sa likod niyon ay may nagtatagong kasinungalingan. Dinala ni Laura ang gamot at isang basong tubig sa silid ng mag-asawa. Naabutan niya si Sir Eduardo na nakaupo sa gilid ng kama, sinusubukang isuot ang kanyang tsinelas. Ang dating matipunong katawan ng amo ay nangayayat. Ang mga mata ay laging tila inaantok at nalilito. Ako na po, sir. Alok ni Laura. Lumuhod para tulungan ito. Salamat, Laura, sabi ni Eduardo sa mahinang boses. May isang saglit na kalinawan sa mga mata nito. Isang sulyap sa dating taong puno ng sigla. Ngunit mabilis din itong nawala, na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Pumasok si Vivian, kinuha ang tableta mula sa tray. Halika na, mahal. Oras na para inumin mo to, para lumakas ka. Ang boses niya ay puno ng paglalambing, ngunit nakita ni Laura ang paraan ng paghawak nito sa braso ni Sir Eduardo. Mahigpit at walang pasensya. Pinanood ni Laura habang isinusubo ni Vivian ang gamot sa kanyang asawa. May kung anong mali. Mula nang dumating si Vivian, tila lalong humina si Sir Eduardo sa halip na gumaling. At ngayon, ang tawag sa telepono, ang pinal na solusyon. Tapos na ang pag-uusap. Narinig ni Laura ang tunog ng cellphone na inilapag sa mesa. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan.
Sinubukan ni Laura na bumalik sa kusina, ngunit sa kanyang pagmamadali ay bahagya niyang nasagi ang isang maliit na florera sa gilid ng pasilyo. Isang mahinang kalansing, ngunit sa katahimikan ng mansyon, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. "Sino yan?" Tanong ng boses ni Viviane. Hindi na matamis, kundi matalas at puno ng hinala. Dahan-dahang humakbang si Laura papalabas mula sa anino. Pinilit niyang magpakita ng normal na ekspresyon sa kanyang mukha. "Ako po, ma'am. Papunta po sana ako sa kusina para maglinis." Tinitigan siya ni Vivian. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Lumapit ito sa kanya. Ang mga takong ay marahang tumutunog sa sahig. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Napakalapit na kaya nang amuyin ni Laura ang mamahaling pabango nito. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vivian. Isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinaas nito ang kanyang kamay at inayos ang kwelyo ng uniforme ni Laura. Ang kilos ay tila maalalahanin, ngunit ang haplos ay malamig na parang yelo. "Laura," bulong ni Vivian. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng babala. "Mabuti kang katulong, masipag ka, mahal ka ni Estela." Pagkatapos ay mas lumapit pa ito. Ang bibig nito ay nasa tabi mismo ng kanyang tainga. "Pero tandaan mo ito." Huminto ito. Hinayaang mabitin sa hangin ng tensyon. Sa bahay na ito, ang mga katulong na masyadong maraming nakikita ay madaling nawawala. Hindi halos nakatulog si Laura ng gabing iyon. Ang mga salita ni Vivian ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malamig at makamandag na pangako. Bawat kaluskos sa labas ng kanyang pinto ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bawat anino sa pasilyo ay tila nagkakaroon ng anyo ng babaeng yon. Ngunit ang takot ay may kasamang kakaibang tapang. Ang banta sa kanyang buhay ay hindi na kasing halaga ng bantang kinakaharap ni Estela. Kinabukasan, habang natutulog pa ang lahat, dahan-dahang nagtungo si Laura sa lumang bodega sa likod ng hardin. Maalikabok at amoy luma ang silid, puno ng mga kasangkapang nababalutan ng puting tela, parang mga multo ng nakaraan. Sa isang sulok, naroon ang hinahanap niya. Isang maliit at lumang baul na kahoy, ang nag-iisang pamana sa kanya ng kanyang ama. Marahan niyang binuksan yon. Sa loob ay may ilang kupas na litrato at isang manipis na kwaderno. Kinuha niya ang litrato ng kanyang ama, isang lalaking may mabait na ngiti, nakasuot ng uniforme ng driver ng pamilya Barcelos Rocha. Sa likod nito ay ang sulat kamay ng kanyang ina, ang pinakamabuti at pinakamatapat na tao. Napaluha si Laura, hindi lang siya isang katulong na naghahanap buhay. Narito siya para sa isang misyon. Ang linisin ang pangalan ng kanyang ama, na pinaratangang nagnakaw at pinalayas ng walang awa. Ang parehong babae na nagbanta sa kanya kagabi, si Vivian, ang siyang nasa likod ng lahat ng iyon. Iyon ang nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso. "Hindi po ako susuko, Itay," bulong niya sa hangin. "Hindi ko po hahayaang may mangyaring masama sa kanila, tulad ng ginawa nila sa inyo." Isinara niya ang baul at bumalik sa mansyon. Ang kanyang determinasyon ay mas matatag kaysa dati. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa sala, narinig niya ang isang kalabog mula sa hagdanan. Si Sir Eduardo, sinusubukang bumaba ng mag-isa. Bigla itong nawalan ng balanse. "Sir!" sigaw ni Laura. Mabilis siyang tumakbo at nasalo nito bago pa man ito tuluyang bumagsak. Ang bigat ng katawan nito ay halos ikabuwal niya. Ngunit nagawa niyang alalayan ito patungo sa pinakamalapit na upuan. "Salamat," sabi ni Eduardo. Habol ang hininga. Nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Laura na kakaiba. Isang kislap, isang sandali ng kompletong kalinawan na matagal na niyang hindi nakikita.
Tila biglang nawala ang ulap sa isipan nito. Tinitigan siya ni Eduardo, hindi bilang isang amo sa kanyang katulong, kundi bilang isang tao na nakakakita sa isa pang tao. Laura, ulit nito, ang boses ay mas malinaw. Salamat sa pag-aalaga mo kay Estela. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Laura. Wala po iyon, sir. Mahal ko po si Estela. Ngumiti si Eduardo, isang tunay na ngiti. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito ay ang pagkawala rin nito. Ang mga mata niya ay muling nanlabo at ang pagkalito ay bumalik sa kanyang mukha. Hindi na malaya ni Laura na mula sa itaas ng hagdanan may isang pares ng mga matang matalim na nakamasid sa kanila. Nakita ni Vivian ang lahat, ang pagkalapit nila, ang paghawak sa braso, ang ngiti sa mga labi ng kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali, habang nagpupunas ng sahig si Laura sa kusina, pumasok si Vivian na may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Sa kanyang pagdaan, bigla itong natapilok. Ang mainit na likido ay tumilapon mula sa tasa at isang bahagi nito ay tumama sa braso ni Laura. Aray! Napasigaw si Laura sa sakit at init. Oh my goodness! I'm so sorry, Laura. Sabi ni Vivian, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Nadulas ako. Okay ka lang ba? Ngunit habang kinukuha ni Vivian ang tissue para tulungan si Laura, nakita ni Laura ang mga mata nito. Malamig. Sinasadya. Ito ay isang babala. Nang gabing iyon, alam na ni Laura na hindi sapat ang pagmamasid lang. Kailangan niya ng pruweba. Habang si Vivian ay naliligo, pumasok siya sa study room nito. Ang puso niya ay kumakaripas. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na voice recorder. Kasing laki lang ng isang posporo. Nanginginig ang mga kamay. Idinikit niya ito sa ilalim ng malaking lamesa ni Vivian. Sa lugar kung saan ito madalas tumawag sa telepono, bago pa siya makalabas, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo sa itaas. Nagmadali siyang lumabas ng silid, nagdarasal na sana'y hindi siya napansin. Dumating ang oras ng hapunan, tahimik ang lahat. Si Eduardo ay muli na namang parang wala sa sarili, habang si Estela ay masayang kumakain ng pagkaing inihanda ni Laura. Biglang binasag ni Vivian ang katahimikan. May maganda akong balita, sabi nito. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Tumingin ito kay Eduardo, pagkatapos ay kay Estela. Nakahahanap ako ng isang napakagandang lugar para kay Estela. Isang specialized boarding school sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Ang mga dalubhasa doon ang mag-aalaga sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Laura. Napatingin siya kay Estela na walang kamalay-malay na pinaplano na ang pagtatapon sa kanya. Pagkatapos ay napatingin siya kay Eduardo. Umaasang magre-react ito. Ngunit tumangulang ito ng marahan, ang isip ay malayo. Nagpatuloy si Vivian, ang boses ay puno ng pananabik. Perfect ang lugar para sa kondisyon niya. Doon, makakasigurado tayong nasa mabuti siyang mga kamay. At sa susunod na linggo, pwede na siyang lumipat. Ang mga salita ay tumama kay Laura na parang mga suntok. Sa susunod na linggo, napakabilis. Ang mga pader ay tila gumungo sa kanyang paligid. Ang mundo ni Eduardo ay isang makapal na hamog. Ang mga tunog ay malalayo, na parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang mga kulay ay magkakahalo, walang matalas na linya. Minsan, may mga sandali ng kalinawan, isang sinag ng araw na tumatama sa mukha ng kanyang anak na si Estela, ang amoy ng kape sa umaga, ang malambot na haplos ng kamay ni Laura sa kanyang likod. Ngunit ang mga sandaling iyon ay madaling lumilipas at siya'y muling nilalamon ng ulap. Nasa hapagkainan sila. Nagsasalita si Vivian. Ang boses nito ay parang musika, matamis at nakakakalma. Ngunit ang mga salita ay tila mga insektong naglalakbay sa kanyang tainga. May tunog,
pero walang kahulugan. Isang napakagandang lugar. Specialized boarding school? Boarding school? Para kanino? Para kay Estela. Dahan-dahang lumingon si Eduardo sa kanyang anak. Si Estela ay nakangiti. Walang kamalay-malay. Pagkatapos ay napadako ang kanyang tingin sa tapat ng mesa. Kay Laura. At sa sandaling iyon, ang hamog ay biglang naglaho. Nakita niya ito ng malinaw. Ang pagkagulat sa mga mata ng dalaga. Ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito. Ang unti-unting pamumutla ng mukha nito na parang biglang sinipsip ang lahat ng dugo. Nakita niya ang takot, isang dalisay at hindi maitatagong takot. Ang reaksyon ni Laura ang pinakatotoong bagay na naramdaman ni Eduardo sa loob ng maraming buwan. Ito ay isang sampal na gumising sa isang bahagi ng kanyang isipan na matagal nang natutulog. May mali. Isang bagay na napakali. Hindi ba't maganda yon, mahal? Tanong ni Vivian. Hinahaplos ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Eduardo sa kanyang asawa. Ang ngiti nito ay perpekto. Ang mga mata ay nagniningning. Ngunit ngayon, sa likod ng kinang na yon, may nakikita siyang iba. Isang malamig at matigas na bagay na parang salamin. Tumango lang siya dahil iyon ang inaasahan sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, isang binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa kanyang pagtulog. Napanaginipan niya ang kanyang yumaong asawa, si Marisa. Nakatayo ito sa dulo ng kanilang kama. Ang muka ay basa ng luha. Wala itong sinasabi, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pakiusap, nakaturo sa pinto. Nakaturo sa direksyon kung nasaan si Viviane. Nagising si Eduardo na basang-basa ng pawis. Ang puso niya ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ang imahe ni Marisa ay sariwa pa sa kanyang isipan. Bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Vivian. Dala-dala ang karaniwang tableta at isang basong tubig. Oras na para sa gamot mo, mahal, sabi nito sa malambing na boses, umupo sa gilid ng kama. Para makatulog ka ng mahimbing. Itinaas ni Eduardo ang kanyang kamay, isang kilos na nagpatigil kay Vivian. Ayoko, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Nagulat si Vivian. Ang nangiti sa mga labi nito ay bahagyang nag-atubili. Pero mahal, ito ang bili ng doktor. Para ito sa'yo. Sinabi kong ayoko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eduardo ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Isang mabilis na kislap ng inis, halos galit, ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling napalitan ng pagkukunwaring pag-aalala. Sige, kung yan ang gusto mo, sabi nito, tumatayo. Magpahinga ka na lang, baka pagod ka lang. Inilapag nito ang tableta at tubig sa bedside table at lumabas ng silid. Ngunit hindi natulog si Eduardo. Nagkunwari lang siyang pumikit. Pinakiramdaman niya ang bawat galaw. Narinig niya ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto sa kabilang silid. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Vivian, bumubulong sa telepono. Pinilit niyang pakinggan. Ang mga salita ay pira-piraso, ngunit sapat na para magdulot ng yelo sa kanyang mga ugat. Hindi niya ininom, o sa unang pagkakataon, katahimikan. Kailangan nating taasan ng dosis. Nagsisimula na siyang lumaban. Alam ni Laura na nauubusan na siya ng oras. Bawat araw na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin na nahuhulog sa isang hourglass, hudyat ng papalapit na katapusan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa kalaliman ng gabi, noong sigurado siyang tulog na ang lahat, maingat niyang kinuha ang maliit na voice recorder mula sa ilalim ng mesa ni Vivian. Bumalik siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto at isinaksak ang earphones sa kanyang tainga. Ang puso niya ay dumadagundong sa pag-asa at kaba. Pinindot niya ang play, isang mahinang kaluskos, ang tunog ng papel. Pagkatapos, ang boses ni Vivian,
Oo, kausap ko na sila. Ilipat sa boarding? Napakahina ng boses, halos hindi maintindihan. Kailangan ng malaking transfer para maging permanente. Napahawak si Laura sa kanyang dibdib. Nariyan ang mga salita. Ilipat, boarding, permanente. Ngunit pira-piraso, putol-putol. Hindi ito sapat para maging matibay na ebidensya kung iparirinig niya ito sa pulis o kahit kay Sir Eduardo. Madali lang itong maitatanggi ni Vivian. Isang malalim na pagkadismaya ang gumapang sa kanyang puso. Ang kanyang tanging pag-asa ay naging isang bigong usok. Kinabukasan, naramdaman ni Laura ang pagbabago sa ihip ng hangin. Si Vivian ay hindi na nag-abalang magsuot ng maskara ng kabaitan sa harap niya. Ang mga tingin nito ay matatalim. Ang mga utos ay mas mariin. Naramdaman ni Laura na minamanmanan ang bawat kilos niya. Alam ni Vivian na may nagbago kay Eduardo. Napansin nitong mas madalas na itong tumatanggi sa gamot at minsan ay nahuhuli niya itong nakatitig kay Laura na may kakaibang ekspresyon sa mga mata. Para kay Vivian, malinaw kung sino ang may kasalanan at nagpasya siyang oras na para tanggalin ang sagabal. Nang hapong yon, isang kaguluhan ang sumiklab sa sala. Hindi ko makita. Nawawala. Sigaw ni Vivian. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Ang brooch ko. Yung pamana pa sa akin ni Mama. May samdan na may lahandap tan base. Ang lahat ng katulong ay natigil sa kanilang mga ginagawa. Tulungan ninyo akong maghanap. Baka kung saan ko lang nailagay. Utos ni Vivian. Ngunit ang kanyang mga mata ay panakaw na sumusulyap sa direksyon ni Laura. Nagkandara pa ang lahat sa paghahanap. Sa ilalim ng sofa, sa likod ng mga kurtina, sa ibabaw ng mga estante, ngunit walang nakita. Sigurado akong nandito lang yun kanina, sabi ni Vivian. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Tumingin siya sa lahat ng mga katulong, isa-isa. Imposibleng may pakpak iyon at lumipad. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Laura. Laura, ikaw ang huling naglinis dito, hindi ba? Nanlamig ang dugo ni Laura. Oo po, ma'am. Halika kayo, sabi ni Vivian sa ibang mga katulong. Tingnan natin ang mga gamit ninyo. Ayokong gawin ito, pero isang mamahaling bagay ang nawawala. Kailangan nating makasiguro. Ang mga katulong ay nagkatinginan, ngunit walang naglakas loob na tumutol. Isa-isang siniyasat ang kanilang mga gamit. At syempre, wala itong nakita. Panghuli ang kwarto ni Laura. Pumasok si Vivian kasama si Aling Nena, ang pinakamatandang kasambahay. Ang maliit na silid ni Laura ay tila lalong sumikip. Nagsimulang maghalungkat si Aling Nena. Sa aparador, sa ilalim ng kama, nanginginig ang mga kamay ni Laura habang pinapanood niya ang paglapastangan sa kanyang munting espasyo. Wala naman po dito, Ma'am V. Natigil sa pagsasalita si Aling Nena. Mula sa ilalim ng unan ni Laura, dahan-dahan niyang inilabas ang isang kumikinang na bagay, isang silver na brooch na may maliliit na diamante. Napasinghap ang lahat. Hindi, bulong ni Laura, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi po sa akin yan. Tumingin siya kay Vivian, na ngayon ay may ekspresyon ng malalim na pagkadismaya sa mukha. Laura, paano mo nagawa ito? Pagkatapos ng lahat ng kabutihan ko sa'yo. Hindi po totoo yan, ma'am. Ipinapangako ko. Itinanim lang po yan dyan. Sigaw ni Laura. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Sakto namang bumaba si Eduardo sa hagdanan. Inaalala yan ng isang hardinero. Nakita niya ang kaguluhan. Anong nangyayari dito? Hawak-hawak ni Vivian ang brooch. Lumapit sa kanyang asawa. Mahal. Si Laura. Ninakaw niya ang brooch ni Mama. Tumingin si Eduardo kay Laura. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito. Ngunit dahil sa epekto ng gamot na ipinainom sa kanya kaninang umaga, ang nakita ni Laura sa mga mata nito
ay hindi pagtitiwala, kundi pagkabigo. Ang tingin na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang mga luha ni Laura ay tuluyan ng pumatak. Siya ay hinusgahan na. Ang lahat ay naghihintay sa sasabihin ni Viviane. Ipapapulis ba siya nito? Ipapahiya? Ngumiti si Vivian, isang malungkot at mapagpatawad na ngiti. Hindi kita ipapakulong, Laura. Alam kong kailangan mo lang ng pera. Lumapit ito sa nanginginig na dalaga. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bulong nito. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Manatili ka hanggang sa pag-alis ni Estela sa susunod na linggo. Pagkatapos, umalis ka ng tahimik at huwag ka nang magpapakita kailanman. Ang mga salita ay isang hatol. Hindi siya pinalayas. Ikinulong siya. Isang bihag na walang magawa, kundi panoorin ang katuparan ng masamang balak ni Vivian. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno para kay Laura. Ang bawat sulok ng mansyon ay naging isang selda. Ang ibang mga kasambahay ay iniiwasan siya, bumubulong sa kanyang likuran. Siya ang magnanakaw, ang hindi mapagkakatiwalaan. Ang pinakamasakit ay ang mga mata ni Estela, na puno ng pagkalito. Hindi maintindihan ng bata kung bakit si Ate Laura niya ay laging malungkot. At si Sir Eduardo, sa mga bihirang sandali na nagkakasalubong sila, ay umiiwas ng tingin. Ang pagkabigo sa mga mata nito ay isang patalim na paulit-ulit tumutusok sa kanyang puso. Nawalan na siya ng pag-asa. Wala siyang ebidensya. Wala siyang kakampi. Sa loob ng ilang araw, ilalayo na sa kanya si Estela at siya'y itatapon palabas ng mansyon na sira ang pangalan, tulad na lamang ng ginawa nila sa kanyang ama. Gabi. Hindi siya makatulog. Ang isip niya ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Bumangon siya at binuksan muli ang maliit na baul ng kanyang ama. Kailangan niya ng kahit anong makakapitan, kahit isang alaala man lang. Kinuha niya ang lumang kwaderno. Ito ang nagsilbing talaarawan ng kanyang ama sa huling mga buwan nito sa mansyon. Binuklat niya ito. Ang karamihan sa mga nakasulat ay tungkol sa araw-araw na gawain, sa pagmamahal nito sa yumaong si Ma'am Marisa at sa pag-aalala sa kalusugan nito. Mukhang lalong humihina si Ma'am Marisa. Ang sabi ni Dr. Sandoval ay epekto lang daw ng gamot, ngunit iba ang aking kutob. Laging nasa tabi ni Ma'am Marisa ang kanyang personal assistant, si Vivian. Mabait na bata, ngunit kung makatingin ay kakaiba. Paulit-ulit na binasa ni Laura ang mga pahina. Walang anumang kakaiba, mga salita lamang ng isang taong nag-aalala. Sa sobrang pagkadismaya, isinara niya ang kwaderno ng may kaunting puwersa. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang dalawang huling pahina ng kwaderno ay tila magkadikit sa bandang itaas, na parang binasa ng pandikit. Kakaiba. Dati-rati hindi niya ito napapansin. Dahil sa kuryosidad, kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo at maingat na sinubukang paghiwalayin ang mga pahina. Mahirap. Tila sinadyang pagdikitin. Nang sa wakas ay bumuka ito, isang nakatagong sulat kamay ang lumitaw. Iba ang tinta. Mas madiin. Tila isinulat ng nagmamadali at nanginginig. Ang petsa? Ang mismong araw kung kailan namatay si Ma'am Marisa. Binasa ni Laura ang mga salita at ang bawat isa ay parang suntok sa kanyang sikmura. Diyos ko, patawarin ninyo ako. Nakita ko ang lahat. Nagpunta ako sa kusina para kumuha ng tubig. Nakita ko si Vivian. Akala niya'y walang tao. May hawak siyang 2 bote ng gamot ni Ma'am. Ang isa ay ang dati at ang isa ay bago, walang etiketa. Mabilis niyang ipinalit ang laman ng mga bote. Ang laman ng boteng walang pangalan, inilipat niya sa bote ni Ma'am. Ang tunay na gamot, itinago niya. Sinubukan kong sabihin kay Sir Eduardo, ngunit abala ang lahat dahil sa pag-atake ni Ma'am.
Walang naniwala sa isang hamak na driver. Sinabi ni Vivian na ako'y nag-iimbento na marahil ay may galit ako sa kanya. Kinabukasan, nawala ang mamahaling alahas. Natagpuan sa aking locker, isang patibong. Alam kong siya ang may gawa. Para patahimikin ako, para walang makaalam ng kanyang kasalanan. Napapahawak si Laura sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang kanyang ama. Hindi ito isang magnanakaw. Isa itong saksi. Isang saksi sa isang krimen. Ngunit may isa pang pangungusap sa pinakababa ng pahina. Isang pangungusap na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi aksidente ang pagkamatay niya at natatakot akong si Sir Eduardo ang susunod. Binitawan ni Laura ang kwaderno na para siyang napaso. Ang hininga niya ay naghahabol. Ito na. Ito na ang katotohanan. Ang pagmamanipula sa gamot ni Sir Eduardo ay hindi ang simula. Ito ay ang pagpapatuloy. Isang pattern. Isang plano na matagal nang isinasagawa ni Viviane. Hindi lang ito tungkol sa pag-aagaw ng yaman. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanggal kay Estela. Ito ay tungkol sa pagpatay. At si Vivian ay hindi lang isang masamang madrasta. Siya ay isang mamamatay tao. Pinagmasdan ni Vivian ang kanyang refleksyon sa malaking salamin sa loob ng kanyang walk-in closet. Suot niya ang isang kumikinang na kwintas na may esmeralda, ang paboritong alahas ng yumaong si Marisa. Isang nangiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siya na ang reyna ng kastilyong ito. Lahat ng pag-aari ni Marisa, ang asawa, ang bahay, ang yaman, maging ang mga alahas nito, ay pag-aari na niya ngayon. Naalala niya ang itsura ni Marisa sa mga huling araw nito. Mahina, nalilito, at puno ng takot. Ganoon din ang itsura ni Eduardo ngayon. Napakatalino niya talaga. Isang perpektong plano na inulit ng walang anumang palya. Ang mga tanga ay hindi nababagay sa yaman. Sila, na matatalino at mapangahas, ang dapat na nasa itaas. Ang tanging natitirang tinik ay si Estela, ang buhay na alaala ng babaeng pinalitan niya. Ngunit malapit na rin iyong matanggal. Kinuha ni Vivian ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ni Dr. Sandoval. Doktor, simula niya. Ang boses ay matabos ay matamis ngunit may bakal sa ilalim. Kumusta na ang mga papeles? Ma'am Vivian, malapit nang makumpleto. Sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Ang mga papeles para sa paglipat ni Estela sa eskwelahan. Magaling, sabi ni Vivian. Gusto kong siguraduhin na ang mga papeles ay para sa isang ampunan, hindi eskwelahan. Isang liblib na ampunan sa Mindanao kung saan walang sino man ang mag-iisip na hanapin siya. Malinaw ba? Isang sandaling katahimikan. Pero ma'am, ang usapan ay kung ano ang sinabi ko. Putol ni Viviane, ang boses ay nanlalamig. Gawin mo ang trabaho mo, doktor, at matatanggap mo ang iyong bayad. Kung hindi, baka pareho tayong malagay sa alanganin. Mabilis na sumang-ayon ang doktor. Ibababa na sana ni Vivian ang tawag nang may maalala siya. At doblehin mo ang dosis ng gamot na ipapadala mo bukas. Ang pasyente natin ay nagiging matigas ang ulo. Pagkatapos ng tawag, lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa silid ni Estela. Naabutan niya ang bata na naglalaro sa kanyang wheelchair habang si Laura ay nagpupunas ng bintana sa isang sulok. Ang itsura ni Laura ay parang isang basag na manika, nakayuko, talunan. Ngumiti si Vivian. Estela, munting anghel. Malambing niyang sabi. Napatingin sa kanya ang bata. Ang mga mata ay nagningning. Umupo si Vivian sa tabi nito. May sorpresa ako sa'yo. Malapit ka nang pumunta sa isang bagong bahay. Isang lugar na maraming bata. Magkakaroon ka ng maraming kalaro doon. Talaga po, Tita Viviane? Tanong ni Estela. Ang boses ay puno ng pananabik. Oo, mahal. At aalagaan ka nila roon ng mabuti. Mas mabuti pa kaysa dito. Sabi ni Vivian,
kasabay ng isang makahulugang sulyap kay Laura. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng katulong at iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding kasiyahan. Tinitigan niya si Laura na may halong pangaasar at pagtatagumpay. Tapos na ang laban. Panalo na siya. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Tumayo na siya para umalis nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nangunot ang kanyang noo, ngunit sinagot niya pa rin. Hello? Si Ma'am Vivian Barcelos Rocha po ba ito? Tanong ng isang formal na boses. Ako nga. Sino to? Ako po si Attorney De Guzman mula sa De Guzman and Associates Law Firm. Kami po ang dating law firm na humahawak sa mga legal na usapin ng yumaong si Giyang Marisa Barcelos Rocha. Biglang kinabahan si Vivian. Ano ang kailangan ninyo? Tumawag lang po kami para sa isang mabilis na kumpirmasyon. May natanggap po kasi kaming isang anonymong request na suriin ang kompletong medical records ni G. Eduardo Barcelos Rocha, lalo na ang mga gamot na inirereseta sa kanya sa kasalukuyan. Standard procedure lang po na ipaalam sa pamilya. Wala po kayong dapat ikabahala. Ang bawat salita ng abogado ay parang mga karayom na tumusok sa tainga ni Viviane. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang likod. Anonymong request. Sino? Sino ang maglalakas loob? Sige! Salamat sa impormasyon. Sabi niya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses bago mabilis na ibaba ang tawag. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Ang kanyang perpektong mundo ay biglang nagkaroon ng lamat. May isang taong kumikilos sa mga anino, isang taong nagdududa. At kailangan niya itong patahimikin agad. Ang tawag mula sa abogado ay isang bombang sumabog sa perpektong mundo ni Viviane. Nawala ang kanyang kumpiyansa at napalitan ito ng isang ligaw na takot. Mayroong ahas sa kanyang paraiso. At alam niya kung sino iyon. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Ang planong sa susunod na linggo ay masyadong matagal. Bawat oras na nananatili si Laura at Estela sa bahay na ito ay isang panganib. Kailangan niyang tapusin ang lahat. Ngayong gabi, pabalik-balik siya sa kanyang silid. Ang isip ay tumatakbo ng mabilis. Pagkatapos ay bumaba siya sa sala. Ang mukha ay isang maskara ng galit na hindi na maitago. Mag-impake kayo! Sigaw niya sa mga katulong. Aalis si Estela. Ngayon na. Nagkatinginan ang mga kasambahay, naguguluhan. Pero ma'am, hating gabi na po. Sabi ni Aling Nena. Wala akong pakialam. Bulyaw ni Viviane. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkasindak. May bigla ang bakante sa eskwelahan. Isang espesyal na pagkakataon na hindi natin pwedeng palampasin. Kaya bilisan ninyo. Sumunod ang lahat. Takot sa biglaang pagsabog ng kanilang amo. Ngunit si Laura ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Ang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Hindi po kayo pwedeng gawin to. Hinarap siya ni Vivian. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At sino ka para sabihin sa akin kung ano ang pwede at hindi ko pwedeng gawin? Hindi po papayag si Sir Eduardo dito, sabi ni Laura. Ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Kailangan ninyo ang pahintulot niya. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Laura. Ang lakas nito ay halos ikabuwal niya. Napahawak siya sa kanyang namumulang mukha. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Wala kang alam. Sigaw ni Vivian. Ang mukha ay nag-iba na ang anyo dahil sa galit. Pumayag na ang asawa ko. At ikaw, tinuro niya si Laura. Tapos na ang trabaho mo dito. Pinalalayas na kita. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hinawakan ng dalawang gwardiya si Laura sa magkabilang braso. Sinubukan niyang pumiglas. Ang mga mata ay nakatuon sa hagdanan. Umaasang makikita si Estela sa huling pagkakataon. Estela! Estela! Sigaw niya. Ang boses ay basag na. Kinaladkad siya ng mga gwardya patungo sa kanyang maliit na silid.
Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na, sabi ng isa. Itinulak siya paloob at malakas na isinara ang pinto. Narinig niya ang pag-click ng kandado mula sa labas. Ikinulong siya. Napaluhod si Laura sa sahig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ay nawala. Nabigo siya. Nabigo niyang protektahan si Estela. Nabigo niyang bigyan ng hustisya ang kanyang ama. Humagulgol siya. Ang katawan ay nanginginig sa pagkadurog ng puso. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ama. Ang mabait nitong nangiti. Ang tiwala sa kanyang mga mata. Tumigil siya sa pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang desperasyon ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Hanggat humihinga siya, hindi pa tapos ang laban. Tumayo siya at sinuri ang silid. Ang bintana ay may rehas. Ang pinto ay nakakandado. Tumingin siya sa kanyang mesa. Nakita niya ang isang lumang hair clip na metal, isa sa mga paborito ni Estela na minsang naiwan ito sa kanyang silid. Kinuha niya ito at binali para maging isang tuwid na piraso ng metal. Lumapit siya sa pinto at lumuhod. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Hindi niya alam kung paano gawin ito. Nakita niya lang sa mga pelikula. Ngunit kailangan niyang subukan. Ipinasok niya ang dulo ng hair clip sa butas ng susian. Kinakapakapa ang loob. Nakikinig sa bawat mahinang pag-click. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Sa labas, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na paparating at humihinto sa harap ng mansyon. Sila na yon, ang mga susundo kay Estela. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bulong niya, ang luha at pawis ay magkahalo na sa kanyang mukha. Mas binilisan niya ang kanyang ginagawa, ang pag-asa na lamang ang kanyang natitirang sandata. Parang siya'y nalulunod sa isang dagat ng kadiliman. Iyon ang naramdaman ni Eduardo. Pinilit siyang painumin ni Viviane ng gamot kanina. Hindi na ito nagtanong. Hinawakan lang nito ang kanyang panga at isinubo ang tableta. Kasunod ang isang basong tubig na halos ikalunod niya. Ang matamis na boses nito ay bumubulong ng, "Para ito sa ikabubuti mo, mahal." Ngunit ang pagkakahawak nito ay matigas at walang awa. Ngayon, siya'y nakahiga sa kama, isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Ang kanyang mga paa at kamay ay parang tingga sa bigat. Ang kanyang mga talukap ay tila may nakadagang bato. Ngunit ang kanyang isip ay gising na gising sa isang bangungot. Nasa isang mahabang pasilyo siya na walang katapusan. Sa dulo, nakita niya ang kanyang yumaong asawang si Marisa. Kumakaway sa kanya. Tumakbo siya palapit, ngunit habang tumatakbo siya, ang pasilyo ay lalong humahaba. Nang sa wakas ay makalapit siya, ang mukha ni Marisa ay biglang naging mukha ni Laura. Pareho silang umiiyak. Pareho silang may sinusubukang sabihin, ngunit walang boses na lumalabas sa kanilang mga bibig. Itinuturo nila ang isang bagay sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Viviane, nakangiti habang hawak-hawak ang isang bote ng gamot. Ang imahe ay nagbago. Ngayon, nasa isang madilim na silid siya. Nakita niya si Laura na sinusubukang protektahan si Estela na nasa kanyang wheelchair. Isang malaking anino na may anyo ni Viviane ang unti-unting lumalapit. Hinablot ng anino si Laura at kinaladkad papalayo sa kadiliman. "Huwag!" Sinubukan niyang isigaw, ngunit ang kanyang boses ay isang hangin lamang. Nakita niya ang anino na bumabalik at dahan-dahang itinutulak ang wheelchair ni Estela patungo sa isang bangin na walang hanggan. Tama na. Nagising si Eduardo, ngunit hindi talaga gising. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Ang kwarto ay madilim. Tanging ang ilaw mula sa buwan sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama, si Viviane. Hindi na ito ang babaeng nakita niya sa panaginip.
Ang mukha nito ay kalmado, ngunit sa paningin ni Eduardo na nilason ng gamot, ang nangiti nito ay baluktot at nakakakilabot. Nakita niya, sa kauna-unahang pagkakataon, ang halimaw sa likod ng maskara. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang sumunod. Ang kanyang katawan ay nagtaksil sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata at gumulong sa kanyang sentido. Ang tanging patunay na sa loob ng paralisadong katawan na ito, ang puso ng isang ama ay durog na durog sa sakit at pagsisisi. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? Dahan-dahang tumalikod si Vivian at lumakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito nang walang ingay. Pumasok ang dalawang lalaking hindi niya kilala, parehong matatangkad at nakaitim. Nag-usap sila ng pabulong. Hindi marinig ni Eduardo ang mga salita, ngunit naintindihan niya ang plano sa kanilang mga kilos. Itinuro ni Vivian ang direksyon ng silid ni Estela. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Ang bangungot. Nagiging totoo ang bangungot. Ipinunya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Ang pagsisisi sa kanyang kahinaan. Sinubukan niyang sumigaw. Isang sigaw na magigiba sa mga pader. Isang sigaw na magliligtas sa kanyang anak. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol. Isang tunog ng isang hayop na nasasaktan, halos hindi marinig. Pinanood niya ang tatlong anino na lumabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, nakatitig sa kawalan. At sa paghakbang nila patungo sa silid ng kanyang anak, alam ni Eduardo na nasaksihan niya ang simula ng katapusan. Click. Ang mahinang tunog ng pagbukas ng kandado ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Laura sa buong buhay niya. Nanginginig niyang itinulak ang pinto. Bukas, malaya siya. Mabilis ngunit walang ingay siyang tumakbo sa pasilyo. Ang puso niya ay kumakabog sa kanyang lalamunan. Hawak niya sa isang kamay ang cellphone na nakaset sa voice record. At sa kabila naman ay ang lumang kwaderno ng kanyang ama. Pagdating niya sa itaas ng hagdanan, natigilan siya sa kanyang nakita. Nakatayo si Vivian sa labas ng kwarto ni Estela. Kasama niya ang dalawang malaking lalaki. Binubuksan na nila ang pinto. "Anong ginagawa ninyo?" sigaw ni Laura. Nagulat ang tatlo. Humarap sa kanya si Vivian. Ang mukha ay puno ng pagkamuhi at pagkagulat. "Ikaw? Paanong hindi ninyo makukuha si Estela?" Sabi ni Laura, buong tapang na humakbang pababa sa hagdanan. Hinarangan ang daan patungo sa silid. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Vivian. "Huli ka na, Laura. Wala ka nang magagawa. Isa ka lang hamak na katulong na napatunayang magnanakaw." "Baka nga isa lang akong katulong," sagot ni Laura. Ang boses ay tumatag. "Pero hindi ako isang mamamatay tao." Ang salitang yon ay nagpabago sa ekspresyon ni Vivian. Ang pagkukunwari ay nawala at napalitan ng purong galit. "Wala kang alam sa sinasabi mo." "Wala ba?" Hinawakan ni Laura nang mahigpit ang kwaderno. "Nandito lahat ng katibayan. Ang ginawa mo sa unang asawa ni Sir Eduardo. Ang pagpalit mo sa kanyang mga gamot. Nakita ng tatay ko ang lahat." Napatawa si Vivian, isang tawang walang kagalakan. "Ang tatay mo? Isang magnanakaw? Sino ang maniniwala sa'yo?" "Ako." Isang boses ang umalinggaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Isang boses na pamilyar, ngunit ngayon ay puno ng lakas at awtoridad na matagal nang nawala. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo roon si Eduardo. Hindi na siya nakahiga. Hindi na siya nanghihina. Nakatayo siya ng tuwid. Ang mga mata ay matalas at nag-aalab sa galit. Suot niya ang kanyang robe, ngunit sa sandaling iyon, para siyang isang haring muling inangkin ang kanyang trono. "Narinig ko ang lahat, Vivian." Napatulala si Vivian. Ang mukha ay namutla. Eduardo? Mahal? Paanong ang gamot?"
Akala mo ba'y iinumin ko ang lason mo? Sabi ni Eduardo, habang dahan-dahang bumababa. Itinago ko sa ilalim ng aking dila. Salamat kay Laura. Tumingin siya sa dalaga na may pasasalamat. Nabigyan niya ako ng totoong gamot na makakapagpalinaw ng aking isip kaninang umaga pa. Ang bawat hakbang ni Eduardo pababa ay parang isang martilyong pumupukpok sa ataul ng mga kasinungalingan ni Vivian. Lahat ng ito, ang aking pagkakasakit, ang pagkamatay ni Marisa. Ikaw ang may kagagawan, sabi ni Eduardo. Ang boses ay mababa at puno ng pait. Biglang nagbago ang itsura ni Vivian. Nawala ang takot at napalitan ito ng desperasyon ng isang hayop na na-corner. Oh, ako nga. At dapat lang sa inyo yan. Palagi na lang si Marisa. Ang perpektong Marisa. Kahit kailan, hindi mo ako tiningnan tulad ng pagtingin mo sa kanya. Habang sumisigaw si Vivian, ang sirena ng mga pulis ay unti-unting narinig mula sa malayo, papalakas ng papalakas. Si Laura pala, bago umakyat, ay nakatawag na sa emergency hotline. Nang marinig ni Vivian ang sirena, tuluyan na siyang nagwala. Sa isang mabilis na kilos, itinulak niya ang pinto ng kwarto ni Estela at pumasok. Sumunod ang dalawang lalaki. Bago pa makapasok si Eduardo at Laura, isinara nila itong muli. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Vivian mula sa loob. Sinubukang buksan ni Eduardo ang pinto, ngunit nakakandado. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ito ng bahagya. Nakita nila si Vivian na nakatayo sa likod ng wheelchair ni Estela. Ang isang kamay ay may hawak na matulis na letter opener na nakatutok sa leeg ng bata. Isang hakbang ninyo at mamamatay ang batang ito. Banta niya. Ang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Nanigas sa kinatatayuan si Laura. Ang imahe ni Estela na nasa panganib ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ngunit si Eduardo, sa kabila ng galit ay naging kalmado. Vivian, bitawan mo ang anak ko, sabi niya. Ang boses ay matatag, ngunit hindi nagbabanta. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng babae. Tingnan mo ang ginagawa mo. Tapos na ang lahat. Hindi pa. Sigaw ni Vivian. Mayroon pa akong alas. Anong alas? Tanong ni Eduardo. Ang pera? Ang bahay? Ang mga iyan ba talaga ang nagpapasaya sa'yo? Minahal ba talaga kita, Vivian? O minahal mo lang ang lahat ng bagay na ito? Ang mga tanong ni Eduardo ay tila tumama sa isang sensitibong bahagi ng puso ni Vivian. Ang kanyang pagkakahawak sa letter opener ay bahagyang lumuwag. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kislap ng sakit at pagkalito. Pinilit mo akong gawin ito. Walang pumilit sa'yo, Vivian. Pinili mo ang daan na ito. Malungkot na sagot ni Eduardo. Pinili mo ang kasakiman kaysa sa pagmamahal. Sa sandaling iyon ng pag-aatubili ni Vivian, nakita ni Laura ang kanyang pagkakataon. Walang ingay, sa isang mabilis na kilos na puno ng adrenaline, isinugod niya ang sarili pasulong. Hindi niya inatake si Vivian. Sa halip, hinawakan niya ang mga hawakan ng wheelchair at buong lakas na hinila ito palayo. Ah! Sigaw ni Vivian. Nagulat. Kasabay noon, ang mga pulis ay pumasok na sa mansyon. Mabilis nilang napasok ang silid at dinakma si Vivian at ang dalawa niyang kasabwat. Bitiwan niyo ako. Asawa ako ng may-ari ng bahay na ito. Pagwawala ni Vivian habang kinakabitan ng posas. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang maskara niya ay tuluyan nang natanggal. Ang tunay na siya, isang desperada at talunang babae, ay lumitaw na. Dinala na sila palabas. Habang dumadaan si Vivian sa harap ni Eduardo, tumigil ito. Sana mabulok ka rito, sabi nito. Ang boses ay puno ng kamandag. Ngunit hindi na siya pinansin ni Eduardo. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Laura at Estela. Niyakap niya ang dalawa ng mahigpit. Sa wakas ay ligtas na sila.
Makalipas ang ilang linggo, ang mansyon ng mga Barcelos Rocha ay tila muling natutong huminga. Ang mabigat at madilim na atmosfera na dala ni Vivian ay napalitan ng liwanag at katahimikan. Si Vivian at si Dr. Sandoval ay nahaharap sa maraming kaso, kabilang na ang attempted murder at murder by negligence. Ang kwaderno ng ama ni Laura ang naging pinakamalakas na ebidensya laban sa kanila. Isang maaraw na umaga, sa hardin, inabutan ni Eduardo si Laura na nag-aalaga kay Estela. May dala siyang isang sobre. "Para saan po ito, sir?" tanong ni Laura. "Una sa lahat, huwag mo na akong tawaging sir," sabi ni Eduardo. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "At buksan mo." Binuksan ni Laura ang sobre. Sa loob ay isang opisyal na dokumento. Isang public apology mula sa pamilya Barcelos Rocha para sa maling paratang sa kanyang ama at isang deklarasyon na ibinabalik ang kanyang karangalan. Kasama nito ay isang tseke na may malaking halaga. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Laura. "Salamat, Eduardo." "Wala iyon. Ito ang nararapat," sabi ni Eduardo. Lumuhod siya sa harap ni Estela at hinalikan ito sa noo. "Mula ngayon, wala nang anino ng nakaraan sa pamamahay na ito. Gagawa tayo ng mga bago at masasayang alaala." Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang hapagkainan ay napuno ng tawanan. Si Eduardo, si Laura at si Estela ay kumakain na parang isang tunay na pamilya. Ang dating malungkot na mansyon ay naging isang tahanan. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na si Estela, niyaya ni Eduardo si Laura na maglakad sa hardin sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Huminto sila sa tabi ng isang fountain. "Laura," simula ni Eduardo, hawak ang mga kamay nito. "Binulag ako ng kalungkutan at sakit. Hinayaan kong isang halimaw ang pumasok sa aking buhay at halos wasakin ang lahat ng mahalaga sa akin." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga. "Ngunit ikaw, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng katapatan, tapang at pagmamahal. Iniligtas mo hindi lang si Estela, kundi pati na rin ako." Lumuhod si Eduardo sa isang tuhod. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing. "Hindi ko maibabalik ang mga nasayang na taon, pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng aking mga bukas," sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Laura, hindi bilang isang amo sa isang katulong, kundi bilang isang lalaki na natutong umibig muli dahil sa iyo. Pakakasalan mo ba ako?" Tumingin si Laura kay Eduardo na nakaluhod sa kanyang harapan. Tumingin siya sa mansyon kung saan nahanap niya ang hustisya. At pagkatapos ay inisip niya si Estela, na natutulog ng mahimbing, ligtas at masaya. Isang butil ng luha ng kaligayahan ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang babaeng pumasok sa bahay na ito, na puno ng pasanin at takot, ay narito ngayon. Inaalok ng isang bagong simula. Ngumiti siya, isang nangiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. "Oo," bulong niya.